First, pag-declare ng variable, int array, box bracket, tas may laman na 5. Tas nag-integer rin ako ng sum negative odd is equal 0. Bakit 0? Ay bakit array 5 tas 5? Ito yung 5 times 5 array natin. May 5 rows at 5 columns para ilagay ang mga numbers. Dito naman nag-store ako ng int sum negative odd is equal 0. Variable na mag-i-store ng total sum ng mga numbers na negative at odd. Nagsimula sa 0 kasi wala pa naman akong laman na inilagay sa umpisa. Kaya 0. Yan. Dito naman nag-character out ako ng enter elements for 5 times 5 array. Tapos /n. Yan, line yan, boss. Ito yung magpapakita muna para sabihing mag-type ka ng numbers. Bumuo rin ako dito ng nested for loop para mapuno mo yung array isa-isa. Itong I, bilang ng arrows. Tapos itong J naman, bilang ng columns. Nag-siin rin ako ng array. May nilalaman box bracket I at box bracket J. Dito mo ilalagay yung number na gusto mong sa specific na row at columns. Ito naman yung pag-check at pag-compute. Gumamit ako ng nested for loop. Meron tayong inner loop for int I is equal 0 semicolon I less than 5 semicolon I plus plus. Int max row is equal r box bracket I at box bracket 0 semicolon. Kukunin muna yung unang element bilang pinakamalaki. Dito naman sa outer for loop, for int j is equal 0. Bakit j? Hindi kasi pwedeng magkapareho ang letter na ilalagay. Hindi pwedeng gayahin yung unang letter I. Yan, pwede yan. Dito naman, kaya ako gumawa ng outer niya kasi para mag-check kung negative ba at odd. Dito naman itong unang if para sa sum ng negative odd. Dito tinitignan natin kung yung number ba ay negative at odd number. Or itong r box bracket I at box bracket J less than 0. Ibig sabihin ng less than 0, so negative siya. At itong ibig sabihin nitong dalawang parang 8 ay tinatawag ito na AND. Ibig sabihin, dalawa dapat ang matutugunan para mag-run yung code. Dapat negative yung number, less than 0 or dapat odd number din siya. Like percentage 2 less than 0, less than equal and not equal 0. Kapag and, ibig sabihin hindi pwedeng isa lang. Parehas dapat silang tama para ma-add sa sum. Yan. Dito naman tayo sa pangalawang if para sa greatest element. Dito naman hinahanap natin yung pinakamalaking number sa bawat row. Tinitignan kung yung current number ay mas malaki kaysa sa nakuhang pinakamalaki kanina sa max row. Kapag mas malaki, papalitan natin yung value ng max row para siya na ang
maging bago na pinakamalaki. Itong character out greatest elements in row naman, ibig sabihin ipapakita lang sa screen. Greatest element in row, text lang nalalabas bilang label. Dito sa less than I plus 1, dito lang ilalagay yung number ng row. Ginawang I plus 1 kasi simula sa 0 ang count sa programming. Pero ang gusto natin maging 1, 2, 3 ang itsura para madaling basahin. Itong less than tas tuldok symbol na colon at space lang. Itong less than max row naman, dito ilalagay yung value ng pinakamalaking number na nahanap sa row na yon. Itong end line para pumunta sa bagong linya pagkatapos nito. Ito yung text lang nalalabas bilang label. Yung niya, yung sum of negative odd elements lalabas sa taas pag na-run. Tapos yung yung sum negative odd naman ay yung variable na naglalaman ng total na compute natin kanina. Yung sum ng lahat ng negative odd numbers. Dito nag-character out ako ng sum of negative odd elements. Ganito yung niya. Cout less than tapos ito yung yung dalawang quotes ay dito ko naman nakuha yung sum negative odd. Then itong end line naman para pumunta sa bagong linya pagkatapos nito. Etong return 0, ibig sabihin nito ay natapos ng maayos at walang error ang program. Senyalas na natapos ang lahat ng proseso. Ito na yung yung final output na. Ito, enter element for 5 times 5 array. Ito yung message na nagsasabing mag-type ka ng numbers para punan yung 5 rows at 5 columns ng array mo. Yung mga number na tinype ko dito, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ay yung mga values na nasa loob ngayon ng array. Ito ang greatest element in row 1, 5 hanggang row 521. Dito pinakita ng program yung pinakamalaking number na nahanap niya sa bawat row. Row 1, ito yung 1, 2, 3, 4, 5. Pinakamalaki ay 5. Row 2, 2, 3, 4, 5, 6. Pinakamalaki ay 6. At iba pa, tama lahat ng nakuha niya. Sum of negative odd elements 0. So dito, bakit nga ba 0? Kaya naging 0 ang sagot ay dahil wala akong in-input na negative number. Lahat ng number ay positive, kaya walang na-meet na condition na negative at odd. Kaya walang na-add sa total. Process complete. Process complete, press enter. Ito naman ang ibig sabihin nito ay matagumpay na natapos ang program at walang error. Pwede mo nang pindutin ang enter.